pwedeng-pwede umasenso ang isang OFW the moment na baguhin niya lang yung mga bagay na nakasanayan niya. Parang ikaw, kung ikaw nakikinig ngayon at gusto mong umasenso, kabayan, alam mo, sobrang bilis at madali lang naman talaga umasenso sa buhay. So ngayon, bibigyan kita ng tips, bibigyan kita ng advice kung ano dapat yung mga gagawin, mga baguhin, para umasenso ka at the same time. Yung pinapangarap kasi ng karamihan ng OFW is makapag-ipon. Right? So ngayon, napakasimple lang. Ang una mong gagawin, kailangan alamin mo ano ba yung aksyon na ginawa mo before. Halimbawa, ikaw dati, yung sahod mo, pinapadala mo lahat dito sa Pilipinas. Tama? So, ngayong taon, ngayong 2025, baguhin mo na yun. Ang gagawin mo, since na hindi ka nakapag-ipon dahil pinapadala mo lahat ng sahod mo, so ngayon is hahatiin mo na lang yung ipapadala mo. Halimbawa, sumahod ka ng 20,000, hatiin mo lang ipadala yung kalahati sa pamilya. Right? So, yung kalahati, ipunin mo. Huwag kang magpadala sa emosyon. Tama? Kasi, parang ganito yan. Isa sa dahilan, kaya maraming OFW talaga na hindi nakapag-ipon kasi nagpapadala sila sa emosyon. Tama? Kumbaga, pag nagpadala ka sa emosyon, pinapadala mo lahat ng pira mo, sahod mo, sa pamilya mo, ang mangyari, matapos yung kontrata mo sa ibang bansa, wala kang ipon. Right? So, walang pag-asinso. So, extend ka, tatagal ka sa ibang bansa. Ngayon, pagplanuhan nyo, halimbawa mag-asawa kayo, pagplanuhan nyo na which is, yung asawa mo na naiwan dito sa Pilipinas is hindi lang dapat aasa sa sahod mo. Dapat, naghahanap din siya ng way o paraan na hindi aasahan yung kinikita mo dyan sa ibang bansa. Tama ba? Kasi, halimbawa, sahod mo 20,000. Ipapadala mo yung 10,000. So, dapat yung asawa dito sa Pilipinas, marunong din mag-budget. Hindi yung gasto doon. Kumbaga, 1 billionaire, no? So, hindi ganon. Tama? Walang manyari pagbabago. Walang pag-asinso na magbabago sa takbo ng buhay ng pamilya kapag ganon yung situation. Tama? So, dapat, pag ikaw naman, naiwan dito sa Pilipinas, okay? Dapat, hindi ka lang makatunganga sa bahay. Okay? Dapat hindi ka lang puro gala, hindi ka lang puro sugal, no? Ingatan mo din yung pira na pinapadala ng asawa mo. Okay? Kasi gusto niyong gumanda yung buhay, gusto niyong umasinso. Tama? So, pag pinapadalahan ka ng 10,000, biting Paul, okay? Yung 10,000 na yon, ipa-priority mo, gastusin doon sa mga dapat paggagastusan. Tama? So, since na andito ka sa Pilipinas, pwede ka na maghanap din ng pagkakitaan na kung saan kasama mo pa rin yung pamilya mo, kasama mo pa rin yung mga anak mo. Okay? Para, kung yung isang OFW na sumasahod ng 20,000 every month, okay? And then, sa loob kasi ng 2 taon, that is 480,000 yun. So, kung every month yung pinapadala niya, okay, is 10,000, ibig sabihin, yung asawa mong OFW ay makakapag-ipon sa loob ng 2 taon ng 240,000. So, yung 240,000 na yun, para sa akin, malaking pira na yun. At the same time, after ng contract, okay, ng isang OFW or ng asawa mo, yung 240,000 na yun is pwede nyo nang ipangsimulang pang negosyo. So, doon kayo magsisimula. Right? So, ganun lang kasimple, no? Wala namang shortcut sa buhay. Lahat ay may proseso. Pero at least, itong ginawa kong video is sa'yo, kumbaga nakatulong sa'yo, which is, na-realize mo na mali pala talaga ubusin yung sahod na ipapadala. Kasi walang mangyayaring pagbabago, kabayan, kung wala kang gagawin pagbabago. Tandaan mo yan.